Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, wasikaya rabasandara. Okay, blessed afternoon po sa lahat. Ayan, magandang hapon muli. Tayo po ngayon ay naka-live para sa ating weekly online session. And of course, patuloy natin welcome lahat ng ating mga kasama sa ating pong programa, sa ating gawain po sa hapong ito. At kung kayo po ay narito na, maaari po natin i-share ang ating pong online ngayong hapon. At ginigreet po natin lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon sa iba't ibang panig ng Sorsogon at maging din sa labas ng Sorsogon sa buong Pilipinas at maging din makasama natin po around the world. So praise God, at ngayong hapon nagkaroon ulit tayo ng opportunity to share the gospel and to share the word of God. Kaya bago to po tayo magsimula, again, ulitin ko po, maaari po natin pong i-share ang ating pong gagawin ngayong hapon at magkaroon po ito ng malaking tulong po lalo na sa mga kapatid po natin na nangangailangan ng salita ng ating Panginoon at nangangailangan po ng pangako ng ating Panginoon. At kung kayo po ay narito na rin po, maaari po kayo mag-comment sa ating comment box nang sa gayon po ang lahat ng ating pag-uusapan ay patuloy natin masundan. At kung mayroon man po tayong technical error, pwede po kayong mag-message po sa atin. Okay, so ako wala po ngayon sa studio. Nandito po ako sa bahay. Dito po ako nag-prepare ng live kasi kanina medyo malakas ang ulan. Kaya piniprepare ko na lang dito sa bahay na mag-live. Okay, so ulitin ko ulit, pwede po nating i-share ang ating online session ngayon para sa ating mga kapamilya. I-share po natin ito sa ating Facebook. I-share din po natin ito sa ating GC. Okay, kung may mga GC po kayo, pwede po natin i-share ang ating online session ngayon at makatulong po ang salita ng Panginoon sa mga tao po na nangangailangan po ng kanyang salita. Praise God. At patuloy po natin ina-appreciate lahat na po nandito ngayon na kasama po natin sa panonood. I think si Nanay Nerissa. Ayan, magandang hapon sa iyo, Nanay Nerissa. At pagpalain ka po ng ating Panginoon. At hindi ko nakikita yung isa pong kasama natin. Maaari pong kayo mag-comment sa ating comment box para ma-notify po natin ang inyong pangalan. Praise the Lord. Binabati po natin lahat ng kapatid po natin. Una sa Sorsogon City, mga kapatid po natin dyan, mga kapatid natin Serangan, Madanan, sa Pangpang, sa loob po ng Sorsogon City. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat at binabati din po natin ang ating mga kapatid sa San Vicente, Bacon. Ayan, yung mga kapatid po natin dyan, which is nandoon sana yung ating studio, okay, sa San Vicente, Bacon. Nga lang, yun nga, medyo malakas ang ulan kanina at medyo may kahinaan ng signal po doon. Kaya prepare po natin dito muna ako sa bahay nag-live. At binabati din po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon sa Bangate, ayan, sa Barcelona, mga kapatid natin sa Bulusan, Santa Magdalena, Irusin, at sa Camarines Sur, and sa Kamaynilaan, Northern, at Southern, magindi sa mga kapatid natin sa Palawan, ayan, at sa iba't ibang panig ng ating bansa na mga kasama po natin sa paglilingkod. And of course, binabati din po natin lahat ng mga pastors at isang mapagpalang hapon sa ating lahat. At kung mayroon pong kaarawan ngayong araw, ayan, ginigreet po natin ng isang maligayang araw po sa mga nagdiriwang po ng kanilang birthday ngayong araw na ito. So, praise God. At ganun din po, patuloy po natin binabati din ang aking asawa, ayan, na very supportive sa ating ginagawa para sa ating Panginoon. Praise God. At ina-appreciate po natin lahat ng ating mga kasama, ayan, lahat ng ating kasama sa patuloy nag-aantabi ng ating live. Yan, maraming salamat po sa inyo. May the Lord bless you. Ngayong hapon ay makaranas kayo ng healing, makaranas kayo ng deliverance, makaranas po kayo ng kalakasan galing sa ating Panginoon. Ayan. Kaya sa patuloy nag-umaantabi ng ating programa, napakalaki pong pasasalamat
Pinapasalamat po namin sa inyo at nawa ang aming panalangin palagi na kayo po'y palakasin at patatagin ng ating Panginoon. At patuloy din po natin na-appreciate maging mga kapatid po natin sa iba't ibang church na patuloy na sumusuport ng ating live. Ayan. So bagamat iba man silang denomination, pero salamat sa Diyos kasi patuloy din silang nakikinig ng ating gawain sa ating weekly online session. At patuloy din po natin syempre inaaniyahan ang bawat isa na pwede po kayong bigay ng inyong mga prayer request. Kung kayo po ay may mga naisip panalangin ngayong hapon, so tayo po ay maglalaan ng prayer. Ayan, pwede po kayo mag-comment dito sa comment box or pwede rin po kayo mag-message po sa ating page. So mayroon pong mag-accommodate po ng inyong mga panalangin. At kung mayroon din po kayo mga katanungan, pwede din po tayong sumagot ng inyong mga katanungan sa hapong ito. So yun po, at maraming salamat sa Diyos sa patuloy na ibinibigay niya sa ating oras at nilalaan niya sa ating panahon na tayo po ay magkaroon ng ganitong uring pag-uusap. Ayan. Kaya ngayon po, ulitin ko, i-share po natin yung ating online session ngayon at hayaan natin ang ibang tao din ay makinabang, makibahagi din po ng ating pong programa sa hapong ito. And I do believe that God will do something. God will do miraculous things sa buhay ng marami. Sa mga nakikinig ngayon ay may gawin sa inyong Panginoon at i-bless kayo ng Panginoon at patuloy kayong ingatan ng ating Panginoon. Saan man kayo naroon ngayon. So sa mga nagtatrabaho, sa mga patuloy po na nasa paaralan o kung nasaan man kayo ngayon, panalangin namin ang pagsama sa inyo ng ating Panginoon. And thank you po na kahit ang ilan ay may trabaho po sila, yung ilan po ay may kabisihan pero naglalaan po sila ng oras para sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So, ulitin ko po, patuloy po natin i-share ang ating pong gawain ngayon nang sa gayon po ay marami pa pong maabot ng salita ng ating Panginoon. So, ngayon ay hindi na po tayo magtatagal tayo po ngayon ay magpapatuloy ng ating programa. Ayan, so blessed birthday pala kay Sister Belen de Yopeles. Ayan, so praise God. Happy birthday, Sister Belen, at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you mamaya sa ating gawain. Ayan, so ngayon pala ay nagdiriwan ng kaarawan, Sir Belen. Okay, kita-kita po tayo mamaya sa ating revival night. Ayan, praise God. Again, happy birthday po sa iyo. Okay, I think nanonood ata Sir Belen ngayon. Praise God. So, ngayon po ay dadako po tayo sa salita ng ating Panginoon at inaanyayahan ko ang bawat isa na tayo po'y pumikit at tayo po'y sumandaling manalangin. Manalangin po tayo. Dakilan Diyos sa makapangyarihan sa lahat na puspos ng awa at biyaya, Diyos sa makapangyarihan, Diyos na hindi nagbabago at Diyos sa tapat sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba, Diyos na aming pinapupurihan, Diyos na aming pinasasalamatan. Ikaw ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Walang bagay na mahirap sa iyo sapagkat ang lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Patuloy po kami, O Diyos, lumalapit sa iyong banal luklukan sa hapong ito at itinatalaga po namin sa iyo ang aming sarili sapagkat nalalaman po namin na wala kaming magagawa sa gana ng aming mga sarili, O Diyos. Panginoon, ngayong hapon, Panginoon, kami din lumalapit na may pagpapakumbaba kung kayo po, Diyos, ay may mga pagkakamali, pagkukulang, Panginoon, pagkakasala, sa salita, sa gawa at sa pag-iisip, O Diyos, hinahayaan ka namin, Panginoon, na kumilos sa aming mga buhay at tumingin po kami ng kapaglilinis sa mga salang nagawa po namin, O Diyos. Panginoon, dalangin namin na ang bawat isang narito na makikinig ng mga salita mo, ang bawat isa, O Lord, na magpapahiram ng kanilang tahinga upang ang salita mo, O Diyos, ay patuloy nilang mapakinggan. Panginoon, saan man sila naroon, O Diyos, ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, idinadalain ko, Panginoon, ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa, mightily, O Diyos, sa buhay, Panginoon, ng mga taong ito, nagbibigay ng oras at panahon sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, panalangin ko ang iyong pagpapagaling, ang iyong pagpapalaya, panalangin ko din ang iyong pagliligtas, panalangin ko din, O Diyos, ang malayong pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, hayaan mo ngayong hapon, Panginoon, lahat ng aming pag-uusapan ay maging pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na kasama ko sa hapong ito, O Diyos. Lord, ikaw po, Panginoon, ang umabot pa ng maraming tao, Lord God. At sa bawat tao na ano man ang kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang pinagdadaanan, Panginoon, panalangin ko, O Diyos, na gumawa ka po ng himala sa kanilang buhay, Panginoon. Gumawa ka po, Panginoon, ng patotoo, O Diyos, kung sino ka at ano ka sa kanilang buhay, O Lord God. Lord, ngayon paalam namin, O Diyos, ayon sa iyong kapahayagan, Panginoon, na walang bagay na hindi mo kayang gawin, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, na mayroon kang gagawin sa hapong ito sa buhay ng bawat isa na narito na nakikinig ng mga salita mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, at ibinibigay namin ang lahat ng bagay sa iyong kamay. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka ngayon at magpakailanman sa pangalan lang po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Praise God.
So again, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat at ngayon po ay dadako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Okay, so ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan po natin, Why the Word was made in flesh. Okay, yun po ang pag-uusapan po natin ngayong hapon. Ulitin ko ulit, ang ating pag-uusapan ay pinamagatan po natin, Why the Word was made in flesh. So, bakit ito po yung ating pong pag-uusapan at ito po ang ating nakita po na titulo na ating ngayong pagbubulay-bulayan at ating pag-aaralan sa oras na ito. So, bagamat maraming tao ang naniniwala patungkol kay Jesus Christ, maraming tao naniniwala kung sino ang ating Panginoong Hesus, nga lang marami pa rin tao na kulang pa rin ang pananampalataya, kulang pa rin ang pagkapit sa Panginoon, kulang pa rin po ang kanilang paglapit sa Diyos. Marami pa rin mga reservation bago lumapit kay Lord. Marami pa rin po mga agam-agam bago lumapit kay Lord. At marami din po ang hirap na maglaan at mag-alay ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Kung kaya't bagamat sila na kay Lord na, pero hindi nila maramdaman, hindi nila maranasan, hindi nila ma-enjoy ang relationship nila kay Lord dahil po hindi pag-gaano ganap sa kanilang kaisipan ang pagkaalam tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong hapon mga kapatid, hayaan nyo po na daling ko po sa inyo salita ng ating Panginoon na siya magbibigay po sa atin ng kaalaman kung sino at ano ang ating Panginoon at kung bakit siya nagkatawang tao at kung bakit po siya nakapiling ng mga alagad at ngayon po ay ang kanyang salita ay nagpapahayag at nagpapakilala po sa ating lahat na siya ay nagkatawang tao at siya din po ay umakyat sa langit, namatay at umakyat sa langit at doon sa kalangitan nakaupo siya sa kanang trono ng luklukan na makapangyarihang Diyos at ngayon ay siya ay naghahari sa lahat ng sangkatauhan. So ito po yung ating pag-uusapan po sa hapong ito. Ano ang naging dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo? So una, tigit sa lahat, kung bakit ito yung ating naging paksa. Sapagat alam naman po natin until now, ang pagkakatawan tao ng ating Panginoon ay patuloy pa rin po pinagtatalunan ng maraming iba't ibang grupo. Ayan, may naniniwala na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at siya na ang Misaya, siya na ang Kristo. Mayroon din naman mga tao na hindi naniniwala, katulad naman ng kanyang sariling bayan o ang bayang Israel. Until now, they don't believe that Jesus Christ is already the Christ, the Messiah. Hanggang ngayon, inaantay pa rin ng mga Israelita na yung Kristo nila ay darating. Hindi nila pininiwalaan na si Jesus Christ na ang ipinangako ng Diyos para sa kanila. At until now, nga po, itong mga Israelita ay hanggang ngayon ay sarado at kandado pa rin ang kanilang kaisipan sa paniniwala patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't sa kasalukuyan, kung kayo po ay nanunood ng balita, mayroon po silang kinikilala ngayon na sinasabi na yun ang Messiah na kanilang inaantay. But for us, as a Christian, as a believer po, naniniwala po tayo na ang ating Panginoong Hesukristo, siya na yung Kristo na ipinangako sa Biblia at ngayon ay nasa kanang trono ng ating Diyos at siya po ay nag-ahari na sa kasalukuyan. Hindi lamang po para doon sa Kristo na inaantay ng mga Hudyo na para sa atin ay naganap na, kundi marami pa rin hindi naniniwala patungkol sa pagiging divine person ng ating Panginoon. Until now, they believe that Christ is a man. Okay, naniwala na tao pa rin ang Panginoon. Sabi ng iba, special na tao. Sabi naman ng iba ay nilikha ng Diyos at siya din ay Diyos pero mas mababa sa tunay na Diyos. So maraming iba't ibang interpretasyon patungkol sa ating Panginoong Kristo. May nagsasabi din na imposible na ang Diyos ay magkatawang tao. Kaya marami ang hindi naniniwala patungkol sa pagkakatawang tao ng Panginoong Kristo dahil para sa kanila, imposible na ang Diyos daw ay magkatawang tao. Subalit tayo, ayon din po sa kasulatan, ayon din po sa pagsusuri sa Biblia, ay nalaman natin ang katotohanan na ang ating Panginoon ay siya'y Diyos na kasama na makapangyarihan ding Diyos na bumaba sa langit at nagkatawang tao. Nakapiling siya ng kanyang mga alagad, namatay at siya muling nabuhay at ngayon nakaupo sa kalangitan na kasama ng ating Diyos Ama. At siya ang naghahari sa ating lahat ngayon. At itong Kristong ito na nagkatawang tao ay nag-iwan ng maraming aral at nag-iwan sa atin ng kanyang salita na ito ang dapat maging pundasyon, ito ang dapat maging paniniwala, ito ang ating maging lakarin at ito po ang ating maging saloobin sa ating mga puso na sa gayon, dumating man ang iba't ibang mga aral, dumating man ang iba't ibang mga katuruan, hindi tayo maliligaw sapagkat alam natin at nakikilala natin ang Diyos o si Kristo na ating tinanggap sa ating mga buhay. Kung kaya't ito ang dahilan po mga kapatid na mahalaga na ang Biblia ay sinusuri po natin.
Dahil sa iba't ibang kapahayagan patungkol kay Jesucristo, marami ang naliligaw patungkol kay Jesus Christ. Marami ang nahihirapan, marami ang hindi naiintindihan ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ang pag-uusapan po natin ay yung word. Sino yung word na yon? Walang iba kundi si Jesus Christ. At ito din po ang ating pinangahawakan at kinakapitang salita na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang tao, kundi siya'y nagkatawang tao. Amen po ba? Kung bakit sinabi natin nagkatawang tao, dahil hindi siya tao noon. Amen? At saan natin ito mababasa? Sa aklat ng John chapter 1 verse 1. Okay? Kung kayo po ay may Biblia, pwede po kayo makipagbukas sa akin sa oras na ito. Sa aklat ng Juan 1:1, napakalinaw ng salita ng ating Panginoon ng kanyang sabihin. Nang pasimula pa ay naroon na ang salita. Okay? Ano sabi ng Biblia? Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Ibig sabihin, bago pa man ang lahat, bago pa man tayo maging tao, bago pa man ang lahat ng creation, maunawaan na po natin na ang salita ay naroon na. Before the existence of all things here in this world, ang word ay nandito na at ang salita ay nag-i-exist na. Amen. Hindi siya create, hindi siya may pinagmulan, kundi nag-i-exist ng word ayon sa Biblia. Okay po? At ano sabi po dito? Nang pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Ano po sabi ng Biblia? Ang salita ay kasama na ng Diyos. Amen? So kung isipin natin noong una pa man, bago pa man isipin ito ng mga tao kung saan galing si Jesus Christ at kung sino si Jesus Christ, ang Biblia na mismo ang nagsasabi, mga kapatid, na sa pasimula pa lang ay nandoon ang salita. At ang salita na yun ay kasama ng Diyos. Hallelujah. Amen? Ilang libo pa lang naman ang mundo na nag-i-exist. Si Jesus Christ, before the foundation of the world, nandoon na siya. At sabi nito, kasama siya ng Diyos. Kasi I heard some teaching na sabi ng tagapagturo na yon, si Kristo daw dito sa John 1:1, ang ibig sabihin daw nito, si Kristo ay nasa isip pa lang ng Diyos. Hindi pa siya nangyayari, hindi pa siya nagaganap. Kaya sabi ng isang tagapagturo, narinig ko, nasa isip pa lang si Kristo that time na makapangyarihan Diyos. Kapatid, ang layo naman. Because sabi dito sa binasa natin, sa pasimula pa, naroon na siya. Hindi sinabi nasa isip siya ng Diyos, kundi naroon na ang ating Panginoon Jesucristo. At hindi lang sinabi naroon ang ating Panginoon Jesucristo, kundi sabi ito, kasama. Hallelujah. Amen. So ibig sabihin, nandoon na siya, nag-exist na siya kasi kasama. Amen po ba? Kasama siya ng Diyos. At sino na yung salita na yun na kasama ng Diyos? Sabi ng Biblia, ayan, okay, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita, okay, at ang salita ay Diyos. Amen? Yung salita daw na sa pasimula pa ay nandoon na. At ang salita na yun nakasama ng Diyos. Ang sabi ng Bible, at ang salita ay Diyos. Amen? So kung mayroong Diyos na may kasamang salita, at ang sabi ng Bible, ang salita na yun ay Diyos. Amen? Hindi siya conceived by mind. Hindi siya iniisip ng Diyos, kundi mismo noon pa man, kasama na siya ng Diyos. At ano ang nangyari sa salita na yon? Dito natin kinuha ang ating titulo. At sabi ng Biblia sa aklat ng John chapter 1 verse 14, ito sabi ng Bible, naging tao ang salita. Amen? Look at that word. Naging tao ang salita. Yung word na naging tao. Amen? Yung salitang naging tao, ibig sabihin, hindi siya mula sa tao, hindi siya tao, kundi sabi doon, naging tao. Mayroon siyang ibang uri ng katawan, may ibang uri siya noon, yung kanyang existence, at hindi siya tao. Amen po ba? Naging tao siya. Parang ganito lang naman yan. Hindi kayo maniniwala kung sasabihin ko sa inyo, magiging tao ako. Hindi kayo maniniwala sa akin. Bakit? Kasi alam niyo tao na ako. Amen po ba? Pero kung sasabihin ko sa inyo na magiging pusa ako, magiging aso ako, may possibility pang maniwala kayo. Bakit? Pwede natin isipin na siguro itong tao, siguro itong may pagsaano kaya ito, baka mayroon tong magic sa kanya, may magic siya kaya nagagawa niya yan. So pwede natin paniwalaan. Pero, kung sasabihin ko ako'y magiging tao, ako'y tao na, hindi pwede yun. So, ganun din sa ating Panginoon Jesucristo. Nang sabihin ng Biblia at siya'y naging tao, ibig sabihin may pinagmulan siyang katawan at hindi siya tao. Ngayon, dahil doon sa pangako, dahil sa utos ng Diyos, kaya siya ngayon ay naging tao. At ano sabi ng Biblia? Nakapiling siya.
Amen? Nakapiling siya nino? Sabi dito, nakapiling siya ng mga tao. Sino yung mga tao na yun? Basahin ko sabi ng Biblia. Okay. At sabi dito, naging taong salita at nanirahan sa piling namin. Sino nagsasalita dito sa aklat na ito? Walang iba kundi si John the Beloved, ang alagad ng ating Panginoon na sumulat ng aklat na ito. Ang sabi ni John, naging tao siya at nakapiling siya namin. Amen po ba? So, ibig sabihin yung existing ng Panginoon, yung kanyang pagkatawang tao ay may nagpapatotoo na nakapiling siya ng kanyang mga alagad, nakita siya ng kanyang mga alagad, nahawakan siya ng kanyang mga alagad, nakasalo siya ng kanyang mga alagad. Are you with me? So, nakapiling siya ng mga alagad at ito mismo na nagsulat nitong Bible as eyewitness. Amen. Yung writer ng Bible na ito, as witness na nangyari sa panahon noon, ay nagpapakilala at nagpapahayag na siya po ay nakapiling niya ang Panginoon. At ano sabi niya dito? Ano ang kanyang patutuo sa Panginoon na kanyang nakapiling? Sabi niya dito, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Amen? Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ano yung kanyang kaluwalhatian? At sabi dito, ang kanyang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama, siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Praise the Lord. So, yung patutuo ni John the Beloved patungkol kay Jesus Christ, hindi niya lang ipinapakilala na si Christ ay nagkatawang tao, kundi nakita niya po yung kaluwalhatian, yung glory ng Diyos na kay Jesus Christ. Amen, na tunay kaisa-isang anak ng ating Ama. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Bakit ko po ito sinasabi? Because si John the Beloved, ang isang writer, amen, isa sa nagsulat ng 4 gospel na hindi niya lang ipinakilala ang Panginoon as man, but ipinapakilala niya ang Panginoon as a divine person. Ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Hesus, ipinapakilala niya sa kanyang mga isinulat. Bakit naisulat niya ito patungkol kung sino ang Panginoon, kung ano ang Panginoon? Dahil si John the Beloved ay sinabi sa Bible, siya ay alagad na minamahal ng Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Siya ay alagad na minamahal ng ating Panginoon Jesucristo at napakalapit na sa Panginoon. Amen po ba? Kaya lubos niyang nakikilala ang Panginoon. Maliban lang talaga mapalapit tayo kay Lord. Maliban lang na magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Panginoon, mas lalo nating makikilala ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kung may mga taong hindi nakakakilala kung sino talaga ang Panginoon, yan yung mga tao na hanggang ngayon nire-reject pa rin, dinidespise pa rin ang aral at katuruan ng Bible. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin makilala ang Panginoon bilang personal nilang Panginoon sa kanilang buhay. Kinikilala man nilang Panginoon pero hindi nila ipinapahayag sa kanilang mga gawa kung sino ang Panginoon sa kanilang buhay. But for us, amen, na mayroon tayong intimate relationship with the Lord and we accept the Lord as our Savior, our Lord, and not only our Savior and our Lord, na kinikilala natin siyang bilang Diyos. Bakit kinikilala natin bilang Diyos? Hindi dahil sa sarili nating kaalaman, but because yun ang kapahayagan niya sa ating mga buhay. Are you with me? So, itong ating pinag-uusapan ay napaka-importante ito patungkol sa ating Panginoong Hesus. So, maintindihan po natin, nagkatawang tao lang ang ating Panginoon. Amen? So, kung nagkatawang tao ang ating Panginoon at sabi ng Biblia sa aklat ng Pilipos chapter 2, basahin po natin ang Pilipos chapter 2. Okay, isang malinaw na talata na isinulat ni Apostol Pablo tungkol sa kalalagayan ng ating Panginoon bago siya magkatawang tao. Ang sabi dito sa Pilipos chapter 2, verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Amen? Ano sabi ni Apostol Pablo? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Bagamat taglay niya ang kalikasan ng pagiging Diyos. Amen? Ito yung katatayuan ni Lord. Doon sa panahon nang siya ay hindi pa bumababa sa lupa at nagkakatawang tao, taglay niya ang kalikasan bilang Diyos. Subalit, dahil sa utos ng Ama, dahil sa nais ng Ama na iligtas ang sangkatauhan, ngayon sabi doon, amen, subalit hindi niya manatiling kapantay ng Diyos. Amen? Ulitin ko ulit. Ang sabi ito, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Hindi po sinabi dito, mga kapatid, na pinagpipilitan niyang maging kapantay ng Diyos. Hindi po sinabi dito. Ang sinabi dito, hindi niya pinagpilitang manatili. Amen? Hindi niya pinagpilitang manatili. Kundi sabi dito sa Biblia, ayan,
Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Amen? Uulitin ko ulit ang sabi ng Bible, sa halip kusa niyang binitawan. Amen? Walang nag-udyok sa kanya. Walang nagpalakas ng loob sa kanya, kundi sabi ng Bible, kusa niya hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. At ano pa sabi dito? At namuhay bilang isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, okay? Nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen? So ang ginawa pala ng Panginoon, kusa niyang loob na hinubad ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Sabi naman ng iba, hinubad na. Hindi na siya Diyos kasi hinubad niya na ang kanyang pagiging Diyos. Kapatid, ang naghubad ba hindi pwedeng magsuot ulit? Amen? Hindi ibig sabihin na hinubad niya, hindi na siya Diyos. Amen? Ang nagtanggal ay pwede magbalik. Kung kusa nga niya itong natanggal, kaya hindi niya itong ibalik. Are you with me? Kaya nga sabi niya sa aklat ng John chapter 17, basahin po natin ang Biblia. Sa aklat ng John chapter 17, ayan, malinaw na sinabi dito ng Biblia patungkol sa kanyang kalalagayan nang siya ay nasa piling ng ating Ama. At sabi po dito mga kapatid, ayan, verse 5, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Amen? Ito yung prayer ng Panginoon. Amen? This is the only prayer sa Bible na naisulat ang kanyang panalangin sa John chapter 17. Ito yung time na aalis ng Panginoon. Ang kanyang panalangin na, Ama, ibigay mo sa akin ang kaluwalhatian na taglay niya. Amen? Hello? Dito pa lang sa lupa, hinihingi na ng anak ni Jesus Christ yung kaluwalhatian. Alam mo kapatid, ang kaluwalhatian, sabi na aklat ng Isaiah, hindi binibigay ng Diyos ang kaluwalhatian kanino man. At walang makakakuha ng kaluwalhatian sa Diyos, sapagkat sa Kanya lang ito. Pero si Jesus Christ sa prayer niya, sabi niya, Ama, ibigay mo sa akin ang kaluwalhatiang taglay niya. Amen po ba? So dito palang malino na sinasabi ng Biblia na ang ating Panginoon ay merong tunay na katatayuan bago pa man siya magkatawang tao. Amen po ba? Bakit ko ito binabalikan? So kung bakit ko ito binabalikan at pinag-uusapan po natin, para yung confidence natin sa ating Panginoon Jesus, kung sino ba siya, kung ano ba siya. Amen. Na hindi lang siya tao na limitado ang kakayahan. Hindi siya tao na mayroong hangganan. Hindi siya tao na may kakulangan. Hindi siya tao na mayroong damdaming may kahinaan. Kundi siya ay Diyos na magagawa niya ang lahat ng bagay. Na magagawa niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kapangyarihan. Ayon sa kanyang otoridad na tinanggap niya na yung otoridad na yun ay sa kanya. Amen po ba? Yun ang kayang gawin ng Panginoon. Kung tayo ay magdududa kung sino ang Panginoon, mga kapatid, may hirapan po tayo sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Until now, tatalunin tayo ng sistema ng mundo. Until now, tatalunin tayo ng mga sakit at karamdaman. Until now, tatalunin tayo ng mga problema, suliranin sa buhay. So kaya importante na maintindihan natin kung sino ba ang Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay. Na sa gayon magkaroon tayo ng confident na saan man tayo pumunta, ano ang pinagdadaanan natin, na mayroon tayong Jesucristo na siyang kinikilala nating Diyos na makakagawa ng lahat ng bagay na higit sa magagawa ng sino man tao dito sa lupa. At yun ang ating Panginoon, magagawa niya ang lahat ng bagay. Amen po ba? So now, what is the purpose? Ano ba ang dahilan? Bakit ang Word ay nagkatawang tao? I have 3 points ngayong hapon na pag-uusapan natin. Mayroon po tayong 3 punto na pag-uusapan po sa oras na ito. At ang 3 punto na yun ay 3 letter P. Okay? 3 letter P na pag-uusapan po natin ngayon. Number 1 letter P is kung bakit siya nagkatawang tao. Una, para sa pangako. Okay? Saan daw? Sa pangako. Para sa pangako. Number 2, sa pag-ako. Okay? And number 3, para sa pagpapako. Okay? 3 punto. Number 1 ay para sa pangako. Number 2 ay para sa pag-ako. And number 3 ay para sa pagpapapako. Yun ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. At yun ang pag-uusapan natin sa hapong ito. Amen po ba? Yun ang pag-uusapan natin. Kung iisipin natin yung sakripisyo ng Panginoon na ginawa niya,
na iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian, iniwan niya ang kanyang trono, iniwan niya ang kanyang napakataas at napakarangal na katatayuan para lang sumunod sa kalooban ng Ama at tuparin ang nais ng Ama. Ay ito yung pinakamalaking sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa nakita natin sa Biblia. So, ibig ko sabihin mga kapatid, ito'y pinapakilala kung gaano kalaki ng puso ng Diyos sa sangkatauhan. Ipinapakilala kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya sabi ng John 3:16, "For God so loved the world." Yung word doon na S-O, na so, nang ibig sabihin, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Amen? Na bagamat ang tao ay makasalanan, bagamat ang tao ay punong-puno ng kasalanan sa buhay, paulit-ulit na nagkakamali, paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na lumalabag sa utos ng Diyos, paulit-ulit na hindi gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos. But the Bible says, ang sabi ng Biblia, mahal na mahal niya ang tao. Amen po ba? He loved the Word. He loved us so much. Amen po ba? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, He gave His only begotten Son. At yung pag-ibig na yun ay hindi niya lang sinabi na iniibig niya ang tao, kundi ang pag-ibig na yun ay pinakita niya sa sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya ang kaligtasan po hindi tao ang gumawa. Ang kaligtasan, Diyos ang gumawa. Siya ang nagplano, siya ang naglathala ng lahat ng kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya nga sabi ng aklat ng Ephesians chapter 2 verse 8, sa biyaya tayo'y naligtas, hindi sa ating mga gawa. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Sa biyaya lang tayo naligtas. Anong biyaya? Yun na tayo naligtas. Sabi ulit ng John 3:16. Ang sabi doon, that whoever believe in Him, yung sumampalataya ka, yung naniwala ka sa Panginoon, yung nanalig ka sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Ang sabi doon ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala kang ginawa na kung ano mang bagay para maligtas ka. Hindi ikaw ang naghirap, hindi ikaw ang nagsakripisyo, hindi ikaw namatay. Sumampalataya ka sa Panginoon at ngayon ang iyong pananampalataya ay nagdala sa iyo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Bagamat sinasabi din ng iba na hindi lang dapat sumampalataya, dapat gumawa din tayo. Amen, dapat work, dapat may pagkilos din tayo, ginagawa din natin para tayo maligtas. Mga kapatid, tama din naman yun, totoo din naman yun. Pero tayo po ay gumagawa, hindi para tayo ay maligtas, kundi gumagawa tayo dahil bunga na lang ito ng kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo nang tayo po'y sumampalataya sa Kanya. Kasi kung ang ating pananampalataya ay kung ang ating kaligtasan ay ginagawa po natin, mga kapatid, hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan. At isa lang ang naging kabayaran ng ating kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating ginagawa man ngayon, nakabutihan, ang ginagawa natin mga kilos at gawa ngayon ay hindi para maligtas tayo, kundi para ipakita natin yung kaligtasan, yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung biyaya na tinanggap natin sa Panginoong Jesucristo. Ngayon nakikinabang tayo, kaya nakikita na ito sa ating mga gawa, nakikita na ito sa ating mabubuting gawa dahil naligtas na tayo. Amen po ba? Dahil tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo, dahil minahal na natin ang Panginoong Jesucristo, dahil inibig na natin ang Panginoong Jesucristo at pinapasok natin siya sa ating mga buhay. Kaya gumagawa na tayo ngayon. Are you with me? Kaya nakakagawa na tayo ng kabutihan ngayon. At ang nagagawa natin kabutihan ngayon, inuunor ng Diyos. Because sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, John chapter 15 verse 5, kung tayo hiwalay sa Kanya, baliwala ang lahat ng ating ginagawa. Kahit gumagawa ka ng kabutihan, pero pag hiwalay ka pa rin sa Panginoon, hindi pa rin siya tinatanggap, dinidismiss mo siya, nire-reject mo siya, hindi pa rin tatanggapin ng Diyos ang iyong mga gawa. Maliban na lang na ikisumampalataya, tumanggap ka ng kaligtasan sa Kanya. Doon ka lang kalulugdan ng Diyos. Ano mang ginagawa mo sa Kanya, kalulugdan ng Panginoon. Mamahalin ka ng Panginoon. Iibigin ka ng Panginoon. Bakit? Kasi minahal mo na siya. Tinanggap mo na siya sa buhay mo. Are you with me? So ulitin ko ulit, tayo po ay naligtas dahil sa biyaya, pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig at biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pagsampalataya natin sa Kanya. At nakakagawa tayo ng mabubuting gawa, hindi dahil para tayo maligtas, kundi dahil nagbunga ang kaligtasan natin ng mabubuting gawa, ng mabubuting kilos, ng mabubuting pag-uugali, ng mabubuting gawi sa ating mga buhay. Nagbunga ang kaligtasan.
nag-overflow ang pag-ibig ng Diyos. Nag-overflow ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ngayon nararanasan natin sa ating mga buhay. Amen po ba? So, anong unang punto natin ngayong mga kapatid? Ang unang punto natin kung bakit siya nagkatawang tao, sapagkat ito yung kanyang pangako. Amen? Alam naman natin from the book of Genesis to Malakyas, amen po ba? Ipinangako ang patungkol sa ating Panginoon Kristo. Ang propesiya patungkol kay Jesus Christ ay naroon na. Amen? At ang napakaraming malinaw na propesiya ay makababasa natin sa aklat ni Isaiah. Amen po ba? At ang pangako ng Panginoon na darating siya, na isinulat sa Biblia, ay sarang katuparan lang na nangyari sa bagong tipan. So, bakit siya nagkatawang tao? Una, para matupad ang pangako. Amen? Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Dito natin makikita na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Praise the Lord. Ulitin ko ulit. Dito natin makikita mga kapatid na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Amen? He is faithful. He is faithful God. Are you with me? Na ano man ang sinabi ng Diyos, ano man ang sinalita ng Diyos, magaganap ito, mangyayari ito. Amen? Parang sinabi niya sa aklat ng Habakuk, magtatagal, maantala, pero hindi lilipas at mabilis na lilipas ang panahon. Amen po ba? At magaganap din ang kanyang sinabi. Ano niya pa sinabi sa aklat ng Jeremiah chapter 1? Binabantayan niya ang kanyang salita. At sinabi niya din sa aklat ng Isaiah, kapag ang salita niya inahayag, hindi ito babalik na hindi mangyayari. Amen. Na walang nangyayari. Kapag ang Diyos ay nagsalita, magaganap ito. Kapag ang salita, ang Diyos ay nangako, gagawin niya ito. Dahil pangako niya ito. Ang pangako niya ay siya yun. Ang salita niya, siya yun. Kaya tinawag siyang word. Amen. Pag sinabi mo salita niya, siya na mismo yun. Ipinapakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang salita. Kaya kung bibiguin niya ang kanyang salita, ibinibigo niya ang kanyang sarili. Pero hindi niya bibiguin ang kanyang salita. Yan ang panghawakan mo ngayong hapon mga kapatid. Kung bakit siya ay nagkatawang tao. Dahil para matupad ang pangako niya na sinasabi ng Panginoon, totoo ang salita ko. Buhay ang salita ko. Magaganap ang salita ko. At ano man sinabi ko, gagawin ko yan. Hallelujah. Gagawin ko mga sinabi ko dahil tapat siya sa salita niya. At hindi siya nagpapabaya sa salita niya dahil ang iniingatan niya ang kanyang salita. Amen po ba? Iniingatan niya ang kanyang salita. Kaya ano man salita ang pinanghawakan mo ngayong kapatid, ano man salita ang nasa iyo ngayong kapatid, panghawakan mo yan. Dumanas ka man ng kabigatan, dumanas ka man ng suliranin, dumanas ka man ng kapaguran, dumanas ka man ng ano man mga sitwasyon sa buhay, kaguluhan, kadiliban sa buhay. Kapatid, tandaan mo, ang pangako ng Diyos, totoo ito, magaganap ito. Minsan nagtatagal, minsan hindi agad dumarating, minsan tila wala pa, pero umasa ka, maniwala ka, darating at tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Mula sa Genesis, amen po ba? Mula pa noon, pinangako ng kanyang pagdating, ang tagal na. Lumipas ang napakaraming panahon. Amen po ba? At pagdating ng Malakyas, biglang nagkaroon ng tinatawag na 400 silent years. Yung pagitan ng New Testament at Old Testament time, ang tawag doon ay 400 silent years. Walang nangangaral, walang propeta, walang salita ng Diyos na ipapangaral at that time. So kung iisipin natin yung 400 silent years na yun, naku, matindi yun. Parang iisipin natin, totoo pa ba ang pangako doon sa isinulat sa Biblia? Pero tandaan po natin, ano man ang sinabi ng Diyos, gagawin niya yun. Hindi sa sariling panahon natin, kundi sa sariling panahon ng Diyos na kanyang itinakda. Tandaan natin lagi, may 2 oras na itinakda ang Diyos. Ang 2 oras na yun ay sa Greek word, Chronos and Kairos. Amen? Ang word na Chronos, ito yung tik-tak-tok ng relo natin. Timetable, sa atin yun, time natin yun. Ginagamit natin yung timetable. Pero yung Kairos, ito naman yung timetable ng Diyos. Amen po ba? Marahil may mga bagay sa buhay natin na tila parang, Lord, ngayon na dapat kasi kailangan ko na ngayon. Ito na dapat, Panginoon, ngayon na maganap, Panginoon. Gusto ko na mangyari, Panginoon. Lord, bakit ang tagal? Timetable natin yon. Amen po ba? Ang gusto ng Diyos sa atin, antayin natin yung kanyang timetable. May mga bagay na dumarating sa atin sa Chronos na yun ang kailangan natin, binibigay kaagad ng Diyos. Pero may mga bagay na hinihingi din tayo na nangangailangan ng panahon ng Diyos at hindi panahon natin. Ano sabi ng Panginoon sa aklat ng Isaiah? When the time is right, He is the Lord. He will make it happen. Amen. Ang Panginoon, sa takdang panahon niya, gagawin niya ang kanyang sinabi.
Ang pagiging tao ni Kristo ay pinatunayan niya lang na bagamat lumipas ang napakahabang panahon, nagtagal ang napakahabang panahon, kahit dumanas yung kanyang bayan ng iba't ibang kaguluhan, iba't ibang suliranin, dumanas ang kanyang bayan ng mga kasilimutan sa buhay, sila ay na bandage, nabiyag sila ng iba't ibang bansa, pero pinatunayan pa rin ng Diyos na totoo ang kanyang salita. Natotoo ang kanyang pangako, natotoo ang kanyang sinabi dahil dumating na ang kanyang itinakda, dahil dumating na ang kanyang ipinangako at yun ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Uulitin ko ulit, minsan magtatagal ang mga salita na kinakapitan natin. Minsan magtatagal ang mga pangako na ating pinapanalangin, minimiti sa ating mga puso. Pero tandaan mo, pag marunong ka mag-antay, gagawin niya ng Diyos. Gaganapin niya ng Diyos. Kung paano pinangyari niya ang kanyang napakatagal na ipinangako sa mga Israelita, pero pinangyari pa rin niya sa perpektong panahon ng Panginoon, lalo na yung ating mga hinihiling, lalo na yung ating mga kinakapitan, lalo na yung ating mga sinasapuso na mga salita niya, gagawin din niya ng ating Panginoon. Are you with me? So, ang pangako na yun ay pinapatunayan lang na tapat ang Diyos sa kanyang salita. Ano pa? Pinapatunayan lang ng Diyos na ang kanyang pangako ay kaya niyang gawing posible, imposible man sa tao. Diba? Katulad na sinabi ko kanina, imposible sa iba na yung Diyos ay magkatawang tao. Are you with me? Sinasabi nila yun eh. Paano mangyayari yun? Ang Diyos ay magkakatawang tao. Sabi sa Bible, sa tao ay imposible, pero sa Diyos ay posible. Alam nyo, kahit yung nanay ni Jesus Christ, si Mary, amen? Kahit si Mary ay nagtaka din. Amen po ba? Nagtaka din siya. Sinabi niya rin na, paano mangyayari yun? Ako'y birhen pa. Amen? Di ba sabi niya sa aklat ng Lucas, tingnan natin ang aklat ng Lucas chapter 1. Ano sabi dito? Kahit yung nanay ni Jesus Christ, siya din mismo, tinanong niya ang angel ni Lord. Ang sabi niya dito, mga kapatid, sa 34 ng chapter 1 ng Lucas, sumagot, sabi ito, paano po mangyayari ito? Ngayon ako'y isang birhen. Tanong ni Maria. Para kay Maria, imposible din yun. Paano mangyayari yung Panginoon? Paano mangyayari yun? Na ako'y isang birhen. Kumbaga, hindi pa siya malapit na siyang ikasal sa kanyang fiancé na si Joseph. Wala pa naman nangyayari sa kanilang dalawa. Paano mangyayari siya ay magdadalang tao? Di ba? Imposible yung para kay Mary. Pero ito sagot ng anghel kay Mary. At ito din ang sagot ng Panginoon sa ating lahat. Sa mga panahon na parang imposible mangyari ang mga bagay, ito din ang sagot ng Diyos sa ating lahat. Sabi niya sa 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Praise the Lord. Amen? Kung imposible man sa iyo ang mga salitang pinangahawakan mo, kapatid, sa Diyos tandaan mo, walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Bakit hindi na lang si Jesus Christ ipinanganak nang nakasal na si Joseph at si Mary? Di ba? Kung isipin ng iba, bakit hindi na lang nangyari yon na si Joseph at si Mary ay inakasal na bago dumating si Jesus Christ? Kung si Joseph at si Mary nakasal na, sasabihin ng tao ay si Kristo talaga ay kagagawan ng tao. Hindi siya kagagawan ng Diyos. Amen? Sasabihin ng mga, lalo na ngayon, kung nangyari yun, ngayon pa lang, mas lalong matitindi yung batikos patungkol sa Panginoon Jesucristo. Kung may nangyari pang ginagawa ng mag-asawa patungkol sa Panginoon, hindi na talaga paniniwalaan kung sino ang Panginoon. Bababa na ang tingin ng marami patungkol sa Panginoon. Amen? Pero dito pinatunayan, wala pa nangyayari kay Joseph at kay Mary. Amen? Pero sabi dito, kung bakit nangyari yon, hindi dahil sa kagagawan ng tao. Hindi dahil sa nais ng tao. Hindi dahil sa itong konsepto ng tao. Hindi dahil sa likas ng tao. Kundi nangyari yon dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil walang imposible sa Diyos. Ngayong hapon, gusto kong ilagay mo sa puso mo, sa mga pangako na pinangahawakan mo, sa mga pangako ng Diyos na kinikip-kip mo, sa mga pangako ng Diyos na napapakinggan mo, sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Gagawin niya ng Diyos. Lahat ng pinangako niya, gagawin niya ng Diyos. Sige, pwede mo ba sabihin sa sarili mo ngayon, gagawin ng Diyos ang ipinangako niya? Sige, isabihin mo sa sarili mo ngayong kapatid. Yes, praise God. Sige, sabihin mo, gagawin ng Diyos ang ipinangako niya. Magagawa ng Diyos. Walang mahirap sa Kanya.
Amen? Walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay, kayang gawin ng Diyos. Kaya nga, pag may Diyos ka kapatid, pag nasa iyo ang Panginoon, imposible man ang mga pinagdadaanan mo. Pero ikaw, may kapanatagan ka pa rin. May kapayapaan ka pa rin. Ang labas mo, nagkakraming na. Ang nasa paligid mo, nagkakraming na sila. Nagkakagulo na sila. Pero ikaw, dahil may Diyos ka, hindi ka pa rin naguguluhan. Hindi ka pa rin naapektuhan ng sitwasyon. Bakit? Mas kilala mo ang Diyos mo. Amen? Mas nauunawaan mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Are you with me? Kaya hindi ka nauubusan ng pag-asa sa buhay mo. Bakit? Kilala mo ang Diyos mo. Para sa kanila, tapos na. Para sa kanila, wala nang magagawa. Para sa kanila, final na yon. Pero sa iyo, para sa iyo, may magagawa pa dahil buhay ang Diyos ko. Tandaan nyo kapatid, ang huling salita ay nasa Diyos. Wala sa tao ang huling salita. Wala sa doktor. Amen? Wala sa mga manggagamot, wala sa sino man tao ang huling salita para sa iyo. Wala sa kamag-anak, wala sa magulang, wala sa mga anak. Ang huling salita para sa iyo. Ang huling salita ay nasa Diyos. Sabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ako ang nakakabatid ng lahat ng panukala para sa iyo. Nasa Diyos. Amen? Ang huling salita. Siya ang may hawak ng lahat ng mangyayari sa buhay mo, hindi sa iba. Kaya huwag kang matatakot kapatid. Huwag kang matatakot, nag-iisa ka man, wala ka mang karamay, wala ka mang kasama, panghawakan mo salita ng Diyos, gagawin niya sa iyo yan, makikita mo ang resulta, makikita mo ang gagawin ng Panginoon. Magugulat ka na lang isang araw at sasabihin mo, maiiyak ka na lang habang nakatingala ka sa langit. Maiiyak ka na lang habang kinakausap mo ang Diyos at sasabihin mo, salamat po aming Ama, dahil totoo ka, mabuti ka, tapat ka sa mga pangako mo. Amen? Kung paano si Jesucristo na ipinangako, siya ang lunas sa bayang Israel, sa sangkatauhan. Na sangkatauhan ay unti-unti nang lumulubog dahil sa kasalanan. Si Kristo ngayon na pangako ng Diyos ay ibinigay niya sa atin. At pinangyari ng Diyos ang kanyang pangako. Pinangyari ng Diyos ang kanyang sinabi. Amen? At natupad ang sinabi ng Panginoon. Are you with me? Kaya kung sa tao ay mayroon kang trust issue dahil pinangakuan kanila pero hindi natupad ang pangako nila, sa Diyos, huwag kang titigil. Huwag kang hihiwalay sa pangako ng Diyos para sa iyo. Kumapit ka sa Diyos. Amen? Manalig ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Kapatid, uulitin ko ulit sa iyo, ini-encourage kita. Magtiwala ka sa Diyos. Kahit minsan di mo naunawaan ang sitwasyon, kahit minsan hindi mo naiintindihan ang mga pinagdadaanan mo, uulitin ko sa iyo, magtiwala ka sa Diyos. Manalig ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Isang araw patutunayan sa iyo ng Diyos, tapat siya sa kanyang mga salita. Amen? Dahil gagawin yun ng Diyos sa kanyang sariling itinakdang oras at panahon para sa ating lahat. Number 2 kapatid na punto, kung bakit siya ay nagkatawang tao, hindi lang para matupad ang pangako, kundi rin para sa kanyang pag-ako. Ano yung kanyang pag-ako? Inako ng Panginoon ang kaparusang ito. Inako ng Panginoon ang tungkuling ito para sa ating lahat. Tanong, bakit inako ni Kristo ang kaparusang ito? Bakit inako ni Kristo ang paghihirap na ito? Bakit inako ni Kristo ang sakripisyong ito? Dahil wala nang naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Wala nang naging matuwid sa harapan ng Diyos. Yun ang sinabi ng aklat ng Isaiah na inulit din ng Apostol Pablo sa aklat ng Roma chapter 3. Ang lahat ay lumihis ng landas. Ang lahat ay humiwalay. Sabi ng Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Naging masama ang tao. Naging makasalanan ang tao. Mas lalong nagpakasama ang tao. Kaya sabi sa aklat ng Roma, ang tao ay nagpakasama at abot sa kalangitan ang kasamaan ng tao. Grabe ng kasamaan ng tao simula pa man noon hanggang sa kasalukuyan. Amen, kung bakit inako niya ang kaparusang ito, inako niya ang sakripisyong ito dahil hindi na tinanggap ng Diyos ang mga handog. Amen? Noon, kapag naghahandog sila ng mga alagang hayop nila, inihandog nila sa Diyos. Ang kanilang handog tinatanggapan ng Diyos. Pero dumating sa punto na hindi na tinatanggap ng Diyos ang kanilang mga handog. Ano sabi niya sa aklat ng Isaiah chapter 1? Isaiah pa lang mga kapatid, Isaiah pa lang. Ano sabi ng Panginoon? Sawang-sawa na ako sa mga handog ninyo. Diba? Sawang-sawa na ako sa mga handog ninyo. Noon pa man, ayaw na ng Diyos. Amen. Noon pa man, hindi na kinalulugdan ng Diyos yung mga handog. Nanawad ng Diyos, maging mga awitan, mga papuri noon.
Bakit? Dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Naging tradisyonal ang kanilang pagsamba sa Diyos. Ano sabi niya sa aklat ng Mateo? Sumasamba sila sa mga labi na lang. At hindi na sila sumasamba galing sa kanilang puso. Noon pa man kapatid, noon pa man sa lumang tipan pa man, hindi na kinalulugdan ng Diyos ang kanilang mga handog. Wala na makapaglugod sa Panginoon ang kanilang mga handog. Kaya paulit-ulit ang Panginoon sa mga propeta ng pangangaral at panghikayat na magbalik loob sa Diyos. Noon pa man naghihikayat na ang Diyos na magbalik na kayo sa akin. Na manumbalik na kayo, magsisi kayo, talikuran niyo yung mga kasalanan. Kayo babasahin niyo po mga kapatid ang aklat ng Mateo, ang aklat ng Marcos, ang aklat ng Lucas at ng John. Mababasa natin sa unang introduction pa lang na dumating na salita kay John the Bautista. Unang lumabas kaagad sa bibig ni John the Baptist ay ang salitang repent and be baptized. Pagsisisi dahil walang iba namang paraan para makapanauli sa Diyos kundi ang magsisi ang sangkatauhan. Pero sabi ng Bible, walang humanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas. Ang lahat ay nagpakasama. Kaya kahit naghahandog sila sa Diyos noon, kahit sinasamba nila ang Diyos noon, hindi na sila kinalulugdan ng Diyos. Kaya sabi niya sa aklat ng Hebreo, basahin po natin ang aklat ng Hebreo mga kapatid, napakalinaw na mensahe ng Panginoon ngayong hapon. Gusto ko lang ma-appreciate nyo, makita nyo yung pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos na nilaan niya para sa ating lahat. At aklat ng Hebreo chapter 10. Ito sabi ng Biblia. Yan, sabi dito mga kapatid, verse 5. Dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-aalay, pati ang mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambanang dalhin. Hallelujah. Ano sabi ng Bible? Ang mga pag-aalay, pati ang mga handog, alin pa ito, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Ayaw na ng Diyos. Amen? Ayaw na ng Diyos sa mga handog nila. Ayaw na ng Diyos sa kanilang mga pagsusunog. Ayaw na ng Diyos ipadala. At ano pa sabi ng Biblia? Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog. Ano pa daw? At ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Amen? Ano sabi po dito sa Biblia mga kapatid? Hindi niya kinalulugdan ang mga handog na sinusunog. Masakit na sa ilong ng Panginoon. Masakit na sa pang-amoy niya. Amen? Hindi niya na kinalulugdan yung mga handog na yon. Sabi doon, nananawa na siya sa mga handog. Ayaw niya ng mga handog. Kaya nung ginawa ng Diyos Ama, sabi ng Biblia, at sabi dito, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Ngayon, ano ang magpapatunay ng pangalawang punto natin na ang kanyang pagkakatawang tao ay para sa pag-ako? Ito ang sabi ng Biblia. Verse 7 mga kapatid. Kaya't sinabi ko, sino ito nagsabi? Si Jesus Christ. Kausap niya dito yung Ama sa kanyang kaharian. Ako'y narito, O Diyos, upang sundin, alin daw po, ang iyong kalooban ayon sa sinabi ng kasulatan tungkol sa akin. Amen? Sinong umako mga kapatid? Sinong umako ng tungkulin na yon? Walang ibang umako kundi ang ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya nung ibig ko sabihin mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon kung bakit siya nagkatawang tao dahil sa pag-ako niya. Amen? Wala nang makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Wala nang pagsambang makapagbigay at makapag-aliw sa puso ng Diyos. Wala nang ibang makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Kaya ano sabi ng Panginoon? Inihanda ng Diyos Ama ang kanyang katawan. Amen? So inihanda ang kanyang katawan. Ano yung katawan na inihanda? Yun ang kanyang katawan na siyang ipinabuhay niya dito sa lupa. Amen? Kung siya ay hindi pa nag-i-exist noon, di na siya kailangan ipaganda. Kasi kusa na yung dadaloy sa tao, pero patunay inihanda ang kanyang katawan. Amen? Inihanda ang kanyang katawan. Bakit? Ano sabi niya? Siya ang suguin ng Ama. Inako niya ang responsibilidad. Inako niya ang sakripisyo mismo si Jesus Christ. Are you with me? So, nang ibig ko sabihin mga kapatid, ang ginawa ng Panginoong pag-ako sa lahat ng mangyayari sa kanyang buhay ay isa sa nagpapakilala ng labis na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat.
Wala na ni isang pwedeng maging kalugod-lugod kay Lord, maliban na lang sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya sabi doon, siya ang sinugo ng Ama at inako ng anak. Ang utos na yon, inako ng anak, ang gagawin na yon para sa sangkatauhan. Alam ng Panginoon ang kanyang pagparito sa lupa. Alam ng Panginoon ang pasimula. Alam din ng Panginoon ang dulo ng mangyayari sa kanya. Pero kahit alam na yun ng Panginoon, inako niya pa rin ito. Bakit? Para sa ating lahat. Dahil wala na ni isa sa atin na karapat dapat pa sa harapan ng ating Panginoon. Wala na ni isa sa atin na kalulugdan at kinalulugdan ng Diyos. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan at yung kanyang anak ay umako ng pagsugo. Amen? Sa yung umako ng pagsugo ng ating Diyos Ama at yung kanyang tinanggap na responsibilidad, yung kanyang tinanggap na tungkulin, yung kanyang tinanggap na kanyang pagsasakripisyo. Yun ang kanyang ginawa kung bakit siya dito bumaba sa lupa. Inako niya ang dapat para sa atin. Na dapat sana tayo ang mapapahamak. Na dapat sana na tayo ang mapaparusahan. Na dapat sana na tayo ang dadanas ng ating mga ginawa. Pero may isang anak ng kataas-taasan na umako ng lahat ng parusa para sa ating lahat. Amen po ba? Siya ang umako. Alam mo kaya, ano ba nang gawin natin? Hindi tayo kalulugdan ng Diyos hanggat wala tayo sa Panginoong Hesus. Amen? Kaya huwag mo din iisipin na, bakit nang ganito nangyari sa akin? Hindi na ako karapat-dapat kay Lord. Hindi naman talaga tayo karapat-dapat kay Lord. Si Kristo lang ang naging dahilan kung bakit naging karapat-dapat tayo. Yang mga nagawa mo at mga nagagawa mo sa buhay, hanggat nananatili ka sa Panginoon, hanggat kumakapit ka sa Diyos, hanggat bumabalik ka sa Diyos, hanggat dumudulog ka sa Diyos, ano mang nagagawa mo sa buhay mo, tandaan mo, nagiging karapat-dapat ka, hindi dahil sa sumusunod ka na, hindi dahil sa tinanggap mo ng Panginoon, hindi dahil sa mabuti na, hindi dahil sa nagsisimba ka na, hindi dahil sa nagbabible ka na, hindi dahil sa ikay Kristiyano na, hindi yun ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka, kundi naging karapat-dapat ka dahil sa Panginoong Jesucristo na namatay para sa iyo at para sa akin. Are you with me? Dahil kay Jesus Christ na tinanggap natin, hindi yun sa gawa natin, hindi yun sa tinanggap natin, hindi yun sa mga naranasan natin sa buhay. Dahil po yun sa Panginoong Jesus. Nakukuha niyo ako mga kapatid, kung hindi inako ni Kristo ang mga mangyayari sa buhay natin, tuloy-tuloy tayo sa kapamakan. Tandaan mo kapatid, may umako na ng dapat sana dadanasin mo. Amen? Yan ang lagi mo tatandaan. Bakit mga kapatid? Kasi alam ko marami nag-i-struggle na maraming Kristiyano. Nagsasabi ng mga Kristiyano, nako ngayon nakagawa naman ako, hindi na ako karapat-dapat kay Lord, marumi na ako, hindi na ako pwede sa Panginoon. Kapatid, tandaan mo, inako na yan ng Diyos. Tinanggap na yan ng Panginoon. Nabayubay na siya sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan mo na lang, lumapit ka sa Diyos, idulog mo sa Diyos, ipahayag na yung mga labi, talikuran mo yan, at manumbalik ka sa Diyos. Ang kapatawaran ng Diyos ay laging available sa ating lahat. Yes, God is not tolerating our sin. Hindi ko sinasabi na tinutolerate ng Diyos ang kasalanan. Hindi niya tinutolerate ang kasalanan. Pero ang pag-ibig niya ang nagtutuwid ng ating mga nagagawa kung bakit tayo ay nananatili sa Panginoon, kung bakit lumalapit tayo sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit siya ay namatay at muling nabuhay. Ang pag-ibig ng Diyos ang naging dahilan kung bakit siya pumunta dito sa lupa, kung bakit siya nagkatawang tao, kung bakit inako niya ang kaparusahan na dapat para sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kaya wala tayong karapatan para tuldukan natin ang sarili natin sa harapan ng Diyos. Dahil siya ang nagsakripisyo, hindi tayo nagsakripisyo. Amen po ba? Siyang nagsakripisyo kapatid. Hindi mo pwede sabihin ayoko na sa Panginoon kasi hindi naman ako karapat-dapat, hindi naman ako kalugod-lugod. Totoo yan, kung wala si Kristo sa buhay natin, hindi kalugod-lugod tayo sa Diyos, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero minarapat tayo ngayon ng Diyos na maging kalugod-lugod sa Kanya dahil may Kristo na umako ng ating mga kasalanan. May Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. May Kristo na ibinigay ang Kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Para lang sabihin sa iyo, anak, inako ko na ang kasalanan mo.
Ang kailangan mo na lang ngayon, manatili ka. Ang kinakailangan mo na lang, sambahin mo ang Diyos. Ang kinakailangan mo lang, sundin mo ang Diyos. Ipamuhay mo ang kanyang salita dahil inako ko na ang lahat ng kasalanan mo. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me, mga kapatid? At yun ang gusto ng Panginoon sa ating lahat. Yun ang gusto ng Panginoon iparana sa ating lahat kung bakit ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito. Dahil mahal ka ng Panginoon. Siya yung umako ng lahat ng ating kasalanan. Bayad ka na, kapatid. Kaya kapag ang tao dinidespise niya si Jesus Christ sa buhay niya, kapag ang tao hindi niya tinatanggap si Kristo sa buhay niya, hanggang ngayon utang niya yung kanyang kasalanan. Pero ang taong tumanggap sa Panginoon, yung taong nagmahal sa Panginoon, yung taong nanatili sa Panginoon, mga kapatid, bayad na ang kasalanan mo. Inako na yan ng Panginoon. Wala ka ng pagdurusahan, wala ka ng paghihirapan. Ang kinakailangan mo na lang, manatili ka sa Panginoon. Kumapit ka sa Panginoon. At ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen? Tandaan mo ulit, may umako na. Kahit yung sakit at karamdaman mo, kahit yung mga naranasan mo sa buhay mo, may umako na yan. Ano sabi niya sa aklat ng Isaiah chapter 53 verse 5? Dahil sa kanyang mga latay at sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Kaya ngayon, kung nakakaramdam ka na sakit sa katawan mo, sabihin mo, may umako na ng aking karamdaman at ako'y pinagaling na ng Panginoon. Sige, kung meron man dito nanonood, may nararamdaman ka sa physical mo, sige, i-declare mo itong word na ito. May umako na ng aking mga karamdaman at ako'y pinagaling na ng Panginoon. Diba? Pinagaling ka ng Panginoon. I-declare mo yan sa buhay mo. Angkinin mo yan sa buhay mo. Lahat ng sumpa dahil sa kasalanan, inako na ng Panginoon. At ngayon nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. At lagi kang titingin sa pag-ibig ng Diyos. Lagi kang titingin sa pagmamahal ng Diyos. Lagi kang titingin sa finish na ginawa ng Diyos. Sa finish work ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang titingnan mo palagi. Huwag kang titingin doon sa old self mo. Huwag kang titingin sa mga failure mo. Huwag kang titingin sa mga depression moment mo. Huwag kang titingin sa mga stress day mo. Huwag kang titingin sa mga kahirapan mo. Huwag kang titingin sa mga kaguluhan. Huwag kang titingin sa mga persecution, sa mga pang-uusig sa iyo. Huwag kang titingin sa mga masakit na salita. Huwag kang titingin sa pang-alimura sa iyo. Huwag kang titingin sa mga pangpahamak sa iyo. Tumingin ka sa ginawa sa iyo ng Diyos. Tumingin ka sa krus ng Panginoon. Tingnan mo ang Panginoon. Yung finish na ginawa ng Panginoon sa iyo, yun ang lagi mong titingnan. Yung sakripisyo, yung victory ni Jesus Christ sa iyo, yun ang titingnan mo. Huwag kang titingin sa mga sinasabi ng iba. Tumingin ka sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Yun ang panghawakan mo. Yun ang kapitan mo. Ang salita ng Diyos. Huwag yung sinasabi ng iba. Huwag ang sinasalita ng iba. Sa Diyos ka tumingin, kapatid. Hindi ka manghihina, hindi ka mapapagod, hindi ka mapapariwara, hindi ka madidepress, hindi ka madadown. Yeah, hallelujah. Hindi ka mananak out. Minsan mananak down ka, pero hindi ka mananak out. Lagi ka pa rin tatayo at babangon dahil alam mo may Kristo na nagtagumpay para sa iyo at para sa ating lahat. At doon ka tumingin sa ginawa sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At yun ang gusto sa iyo ng Diyos. Amen. Tandaan mo, may umako na. Ano yung unang punto natin? Para sa pangako. Pangalawa, para sa pag-ako. Panghuli, kapatid, kung bakit siya nagkatawang tao, hindi lang para sa pangako, hindi lang para sa pag-ako, kundi para din sa pagpapapako. Hallelujah. Amen po ba? Kung bakit siya nagkatawang tao, para sa pagpapapako. Ano yung pagpapapako ng Panginoon? Hallelujah, kapatid. Ang crucifixion that time ay tinatawag po yan na the cruel death. Amen? The cruel death. Amen po ba? Ang crucifixion noon ay pinakamabagsik na kamatayan. Kapag ang tao ay napatawan ng parusa ng crucifixion, hindi ito biro, kapatid. Kung sa panahon po natin ngayon, ang mga kinakatakutang kamatayan na parusa ay yung kamatay selya elektrika o lethal injection o ano pa mang klaseng uri sa panahon noon, sa panahon ng mga Israelita o sa panahon ng time ng ating Panginoon, ang isa sa kinakatakutan noon ay ang crucifixion. Ang crucifixion ay isa sa pinakamabagsik na kamatayan. Bakit pinakamabagsik na kamatayan ito? Dahil kung mayroon ang mundo na term na killing me softly, ayun din ang ibig sabihin noon. Unti-unti kang pinapatay. Maganda rin yung isang pag binaril ka, patay ka kaagad. O pinugutan ka ng ulo, patay ka kaagad. Yung unti-unti ka naghihirap, unti-unti kang nauubusan ng dugo, unti-unti kang nangihina, unti-unti kang lahat na pwede mangyari, ay yun na nangyayari sa'yo. Amen?
Eh yung ipako ka, maghapon ka, magdamag ka, nandun ka sa krus, ay matindi yung kapatid. Kaya tinawag yun na babagsik na kamatayan kasi hindi ka kaagad mamamatay. Uunti-untiin ka doon sa krus. Nandun ka lang sa krus, nakadipa ka lang. Nandun ka lang sa krus habang inaantay mo na mamatay ka. At ang pinapako sa krus, mga kapatid, hindi po sila nakabahag. Hindi po sila nakadamit. Originally, ang pagpapako sa krus ay nakahubad, hubot-hubad, kita lahat. Eh ngayon, syempre, dahil hindi naman pwede isa pelikula yun, eh kinakailangan talagang lagyan ng takip yung mga artista na magsasadula noon. Eh pero yung original noon, mga kapatid, ay matindi. Yung matindi yung original na pagpapako noon, talagang matindi sakripisyo yun. Kung ikay mapatawan ng kaparusang pako, nako, hindi natin kakayanin. Bakit? Dahil unti-unti kang namamatay doon sa iyong kinapakuan. Are you with me? The cruel death. Pero alam niyo po ba, yung matinding paghihirap na yun, matinding kamatayan na yun, ayun ang dahilan kung bakit si Kristo nagkatawang tao. Para siya'y mapako sa krus ng Kalbaryo. Alam mo, ginawa ng Panginoong kapatid, hindi madali. Even sa prophecy pa lang ng Biblia, ang kanyang crucifixion ay hindi naging madali. Alam mo kaya sabi niya ng Panginoon sa aklat ng Lucas, Ama, kung maaari lang, alisin mo ang sarong ito. Anong ibig sabihin ng sarong? Paghihirap na ito. Diba? Ang Panginoon mismo, sa prayer niya, Ama, alisin mo. Bakit? Alam ni Kristo yung tindi ng paghihirap. Eh kung alam lang ng Panginoon, pugot lang naman o mamamatay ka agad siya, okay na yun. Pero hindi. Yung unti-untiin ka, yung grabe pa sakripisyo, buti kung dinala ang Panginoon kagad sa Golgota, pagkatapos na rin sa Golgota, pinako sa krus, pwede pa yun. Pero yung alam ng Panginoon step by step, alam ng Panginoon lahat na mangyayari sa Kanya. Yung siya'y hulihin, yung habang kinakaladkad siya, yung itinuring siyang kriminal, pinagmumuro siya, dinuduroan siya, sinusuntok siya, tinatadyakan siya, at dinala pa siya sa lugar na hindi naman tamang paglitisan, sa bahay ng punong pari. Nakuha ba natin? So, yung ginawa sa Kanya ay napakatindi. At grabing pangahamak, hanggang sa dumating yung panahon na siya ay ipinapalo ni Pilato at makatapos papaluin ay nilagyan pa ng kurunang tinik ng mga sundalo at yung pa ibinaon sa kanilang ulo, sa ulo ng Panginoon Jesucristo. At hindi lang ibinaon sa ulo ng Panginoon Jesucristo, ang sukat ng tinik na yun ay 2 pulgada. At hindi lang yun ilagay sa ulo ng Panginoon, kundi ibinaon pa sa ulo ng Panginoon at nilait at hinamak pa siya ng mga tao. Alam nyo kapatid, ayon sa propesiya, eto ang sabi ng Biblia. Gusto kong basahin ang salita ng Diyos. Sabi sa aklat ng Isaiah chapter 52. Ito ang sabi ng Bible. Gusto ko lang po sa larawan ang paghihirap na ginawa ng ating Panginoon. Ito po sabi ng Bible, mga kapatid. Marami ang nagulat nang siya'y makita. Okay, simulan ko sa 13. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gagawin. Ito na yon, yung pagsasakripisyo. Sa kanyang gagawin, mababantog siya at dadakilain. Pero ito naman nangyari. Sabi dito, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Isipin nyo ito Sabi dito, dahil sa pagkabugbog sa kanya. Saan to nakita natin? Isaiah 52 verse 14. Eto na sa 14 na ako. Halos hindi na makilala kung siya ay tao. Hallelujah. Grabe. Amen. Dahil sa bugbog sa kanya, halos hindi na makilala kung siya ay tao. Look at that word. Look at that sacrifice of Jesus Christ. Tingnan niyo yung pagpapako ng Panginoon. Na hindi lang siya ipinako direkta, kundi binugbog pa siya. Nasabi na aklat ng Isaiah chapter 52 verse 14. Hindi na siya nakilala kung siya pa ba ay tao. Ibig sabihin, gutay-gutay yung kanyang katawan. Gutay-gutay yung kanyang laman. Yung kanyang mga sugat ay talaga namang nagsikalat sa kanyang katawan. Hallelujah. Oh God. Just for the sake of humanity. For the sake of His creation.
Dahil sa kanya nilikha. Dahil sa kanyang mga ginawa. Kapatid, ito ang kanyang dinanas. Amen? Imagine that word na halos hindi na makilala kung siya ay tao. Siguro mukha na siyang karni. Amen? Mukha na siyang karni sa dami ng tinama niya, sa dami ng pahirap. Siguro yung Panginoon, ini-imagine ko, simula ulo hanggang talampakan niya, hanggang kuko niya, siguro pulang-pula na dahil sa mga dugo na dumanak sa kanya. Imagine how Christ, how Jesus, our Lord, our Savior, our King, our God, sacrificed Himself just for us. Amen po ba? So gusto ko makita mo, kapatid, na ipinaglaban ka ng Panginoon. Gusto ko makita mo, kapatid, na kahit naririnig mo na itong pinaglaban ka, gusto kong itatak mo sa puso mo ito. Pinaglaban ka ng Panginoon. He died for you. He crucified because for you and for me. Because sa ating lahat, kung bakit siya pinako sa krus. At tinanggap niya yung pagpapako na yon para lang matupad yung pangako. Para lang mangyari ang kanyang pag-ako. At ngayon na siya nasa krus ng Kalbaryo. At ang ating mga sala ay kanyang dinala. Ang ating kahiyan, siya na ang nagdala nito sa krus ng Kalbaryo. He crucified because of us. Ang isang taong walang kasalanan ay nagsakripisyo para sa ating lahat. Are you with me? Because of sin of humanity. Ano mo sabi ng aklat ng Kulusas? Ipinagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos, sapagkat dati tayong kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At hindi lang tayo naging kaaway ng Diyos, naging patay tayo sa harapan ng Diyos. Pero si Jesus Christ ang naging dahilan para magkasundo ulit tayo ng Diyos. Magkasundo ulit tayo sa Ama. At si Kristo ang nagpakita ng kanyang pag-ibig at pagpapamalas na iminahal niya tayo. Of course, yung Ama ay nagsakripisyo din. At ang anak ay nagsakripisyo din. Kaya ano sabi ng aklat ng Roma chapter 8 verse 32, kapatid? Kung ang Diyos ay hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak at ibinigay sa ating lahat, higit pa kaya ang pangangailangan mo? Kung ang kanyang anak na sakripisyo ng Diyos, kung ang kanyang anak na ibigay ng Diyos, higit pa kaya ang pangangailangan natin? Ang kailangan lang ng Diyos, pagkatiwalaan mo siya. Ang kailangan lang ng Diyos, maniwala ka, sumampalataya ka sa Kanya. Ang kailangan lang ng Diyos, tumingin ka lang sa ginawa niya. Huwag ka titingin sa mga nagawa mo at ginawa sa iyo ng tao. Tumingin ka sa ginagawa ng Diyos para sa iyo. Doon na yun ang gusto ng Panginoon. Kapatid, ang crucifixion ng Panginoon, kagalingan at kaligtasan ng sangkatauhan. At tuwing nakikita natin ang krus ng Panginoon, lagi magpapaalala sa atin na may nagsakripisyo sa ating lahat para matupad ang kanyang pangako. At ang kanyang pag-ako ay makita natin ang kanyang pagsasakripisyo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ngayong hapon, nais ko na ang inyong pananampalataya at ang inyong puso ay huwag niyong panghinain. Bagkus, patuloy niyong pampalakasin. At huwag kayong titingin sa kaliwa at kanan ng inyong buhay. Huwag kayong titingin sa harap at sa likod ng inyong buhay. Tumingin kayo sa ginagawa ng Diyos at nagawa na ng Diyos sa ating mga buhay. And still, ang Diyos pa rin ay gagawa pa rin sa ating mga buhay. Because God loves us so much. Mahal tayo ng Panginoon. Ang i-abandon niya ang kanyang kaharian para lang tuparin ang kalooban ng Diyos ay napakalaking sakripisyo na, ay masigit pa ang magdusa at maghirap sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ngayong hapon, ilagay mo sa puso mo how God loves you so much. How God iniingatan tayo, kinakalinga tayo ng Diyos. At para sa Diyos, napaka-espesyal natin. Amen? Huwag mo sayangin ang pagkakataon na ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na minahal tayo ng Panginoon. Kung tayo inibig ng Diyos, marapat lang din na ang ating buhay, italaga din natin sa Kanya bilang pagpapakilala ng pag-ibig natin sa Kanya. Paano natin may papakilala ang pag-ibig natin sa Diyos? Sinabi niya sa Kanyang kasulatan sa aklat ng John chapter 14, ang tumutupad ng aking mga utos ay siyang umiibig sa akin. Ang gusto ng Diyos ay tuparin natin ang kanyang mga salita. At yun ay pagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. Sa muli mga kapatid, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. At kung kayo po ay napagpala ng gawain ito, kung kayo po ay napagpala ng mensaheng ito, i-share nyo din to sa ibang na mapakinggan din nila
ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. At ang Diyos ang magpala din sa kanila kung paano kayo ay pinagpapala at pagpapalain ng ating Panginoon. Papapalang hapon at pagpalain po tayo ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pagantabay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Manapay sa susunod na linggo, kayo po muli inaanyayahan ko para sa gawain muli ng ating Panginoon. So God bless you everyone and have a blessed afternoon. Mahal na mahal namin kayo. Lagi namin kayo pinapanalangin at patuloy kami na mananalangin para sa inyo. So ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna po ay sumandaling manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata sa oras na ito. Mga kapatid, hayaan natin na sa oras na ito, tanggapin natin ang ginawa ng Diyos, ang sakripisyo ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, tanggapin natin sa hapong ito at kumapit sumampalataya tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa ginawa mo sa amin lahat. Ngayon po Diyos, nakita namin kung paano mo kami inibig, kung paano mo kami kinalinga, kung paano mo kami minahal. Salamat o Diyos dahil ngayon nalaman namin na minahal mo pala kami, Panginoon, na higit sa narapat. You died for us. And Lord, nagsakripisyo ka para sa amin. Na dapat sana kami ang magdanas ng hirap, magdanas ng parusa dahil kami ang karapat-dapat parusahan. Pero salamat, Panginoon, dahil ikaw ang naghirap para sa aming lahat. Salamat na sinakripisyo mo ang buhay mo para sa aming lahat, Panginoon. Lord, kung kaya't ngayong hapon, Lord, minsan nagdududa kami, Panginoon, sa aming katatayuan sa iyo. Pero salamat, pinalakas mo kami ng mga salita mo. Ngayon alam na namin, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng sakit at karamdaman, ngayon alam namin, Panginoon, na kung paano mo tinupad ang mga pangako mo, tutuparin mo pa rin ang mga pangako mo sa amin. At kung paano, Panginoon, inako mo, O Diyos, ang tungkuling ito, Panginoon, ang sakripisyong ito, alam din namin na inako mo na rin, Panginoon, ang lahat ng aming nararanasan sa aming mga buhay. At tinapos mo na ito, Panginoon, 2,000 na nakakalipas. Kaya salamat po, Diyos, sa sakripisyo. Salamat sa iyong paghihirap, Panginoon, kung bakit kami nagtatamasa ng kagaling at kalayaan. Kaya ngayon, Panginoon, sino man may karamdaman, O Diyos, sino man dumaranas sa mga pagsubok at suliranin, Panginoon, sa pangalan mo lang, Panginoong Jesus, panalangin ko ang pagpapagaling, panalangin ko ang pagpapalaya, panalangin ko ang pagpapatatag, at panalangin ko ang pagpapalakas sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, at binabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat, at lahat ng pagsamba, at lahat ng pagluwalhati. Purihin ka, sambahin ka ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen and amen and amen. Praise the Lord. Praise God. So, sa muli, isang mapagpalang hapon sa inyo lahat. At dito tayo nagtatapos sa ating online session. Maraming salamat sa inyong pag-antabay, mga kapatid. At manapay, patuloy po kayo na makiisa ng ating gawain at maghikayat pa ng maraming tao na makiisa po ng ating gawain po tuwing araw ng Martes at tuwing araw ng Huwebes. So, binabati ko po lahat ng kapatiran. Nakita ko po kanina sa muli. Binabati ko po sina Sister Inday, ayan, praise God, sina Sister Edens, si Pastora Lovelyn, si Sister Mate, ayan, si Sister, ayan, dito ako magbe-base sa mga comments. So, Sister Angela, ayan, praise the Lord, si Sister Nadia, si Sister Jonah, okay, si Sister, sino pa ito nakita ko kanina, meron pa ako nakita, ayan, si Nanay Nerissa, ayan, praise God, sa buhay ni Nanay Nerissa, nakasama natin si Nanay Nerissa, ayan, so, sino pa ito? Ayan. Okay, so sino po yun? Ayan, Sister Inday. Ayan, nabanggit ko na. Okay, meron pa ba ako hindi nababanggit? Okay, so at sa mga nanood ngayon hapon, di ko man nakita ang inyong mga pangalan, pero binabati ko po kayo ng isang mapagpalang hapon. Ayan, sino tong nandito ngayon? Ayan, hindi ko nakita. Ayan, so magandang hapon sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ayan. Si Ayan. Ayan, si ayan. Dela. Okay. Si Dela ba 'yon? Aha. Yan, Dela. Okay, si Dela. Okay, di ko kilala masyado. Okay, so magandang hapon sa inyo muli at pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you everyone. And sa muli, kung kayo po ay napagpala ng gawain ito, i-share po natin sa ating mga mahal sa buhay. I-share po natin sa ating Facebook at makarinig din po sila ng aral na ito kung bakit ang ating Panginoon Kristo
ay nagkatawang tao. So maraming salamat at yung mga salitang natanggap nyo, narinig nyo ngayong hapon ay patuloy nyong idala sa inyong puso. At kung mayroon man po na ngayon lang po nakapasok sa ating online, pwede nyo pong balikan ulit yung ating pinag-usapan ngayong hapon. Pwede po kayo ulit manood at pagpalain po kayo ng Panginoon. Panalangin ko ang paghipo at pagkilos ng Diyos sa inyong mga buhay. So maraming salamat. God bless you and we love you. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you. God bless you. God bless you. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo.